Hey guys, welcome back for another video. And so for today's vlog, I'll be continuing doing my what's in my wallet in the third quarter of 2023. So ayun, before we proceed this video, please to subscribe to my YouTube channel, and for more updates, just click the notification ring bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at Raynatic's. So basically, yun na nga, ito na nga yung continuation ko about sa what's in my wallet. Yung part 1 na nagawa ko, that actually features my US wallets that consists all of my US credit cards, mga US IDs ko, ayun. So, panoorin nyo na lang din yung part 1 na yon. Ayun, yun nga lang, kasi ako, nag-English ako nun. Dahil, I'm actually sharing the other international students. Well, not just the international students na tinutulungan ko or pinapa-share ko, kundi sa buong mundo din about, ayun, when getting a credit card here in the United States. So, right now, dito sa video na to, don't worry, magta-Taglish ako. Kasi, baka mamaya bigla mag-English ako, and then sometimes magta-Tagalog. Para sa akin kasi, syempre, for me, mas madali din mag-express din in English din minsan. So, ayun. Panoorin nyo na lang yung part 1 ng What's in My Wallet video. So right now, I'm doing the part 2 that consists my Philippine wallet na yun yung mga Philippine credit cards ko, and yun. So please bear with me guys, kasi there will be a lot of background noises. So ayun. So anyways, etong wallet na to is actually my extra wallet. So basically, this is my Philippine wallet. So I actually have another extra wallet that yun yung kulay blue na yun. Yun yung aking US credit cards ko. Pero yun nga lang, since dumadagdag yung mga credit cards ko dito sa US, so I need to change for this one, yung Santa Barbara. So ayun. So eto, since unti lang naman din yung mga credit cards ko din sa Pilipinas. Kasi syempre, some other credit cards na hindi naman din ako na-approve. And then, actually, okay na rin ako sa number of credit cards that I have with me. So, ayun, I'm not going to add more na. And then, ayun na nga. Etong extra wallet na to is actually great whenever you're the type of person na you're doing cashless method. Yun, yung gumagamit kayo ng credit card, yun, mga GCash, mga Maya, yung pay, yun, yung mga ganon. If you're the type of person na nagka-cashless method kayo, so yun. So, ayun, this wallet is actually the best for you. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung available siya na pag mag-order kayo nito online, and then I don't know if available siya mag-ship to the Philippines. So ayun. So ito, na-order ko to online, and then ayun, pinaship dito sa dito sa Hawaii mismo. So ayun. Maganda rin tong extra wallet. It's actually served the purpose. So right now, I'll be proceeding what's inside this wallet. So ayun. So first of all, it's actually pretty obvious that I have with my postal ID with me. So ayan, postal ID. And then ayan, all I have to do is to take all of my credit cards in this wallet. So ayan. So whenever I do this, pag pinindot ko to, and wala. So here we go. And then the first credit card that I have with me is aking
unang credit card ko is ay RCBC tuloy. Yung ano, yung BPI, anong RCBC? So, yun. So, ito na nga. Ito yung pinakaunang credit card ko na dumating sa buhay ko. Itong BPI credit. So, for me, the reason why kung bakit gusto ko rin kumuha ng credit card that time, kasi I said to myself na I think it's time for me to start building my credit history na. So, ayun, at the age of 20, ayun, nagbabalak na rin ako kagad kumuha ng credit card. Yun nga lang that time, since student pa lang ako noon, I mean full-time student, tapos unemployed, and 20 years old pa lang ako noon that time. Hindi naman ako qualified na kumuha ng credit card ng ganun, di ba? So, what I actually did na ayun, nagano ako ng secured credit card in order for me to get my guaranteed approval for this BPI credit card. So basically, yung requirements nito ay yung valid IDs ninyo, and then yung SSS tsaka TIN number ninyo, and then yung deed of assignment, yung ano mismo, sa bangko mismo mag-provide nun. And then, deed of assignment, which is sa bangko na rin yung magagaling. And then, yung minimum security deposit. So basically, itong BPI credit ko, ang security deposit nito is 35,000 pesos. Tapos ang naging credit limit ko is 28,000 pesos only. So ayun. So up until now, secured credit card pa rin siya. And wala akong balak na na ipa-release mo na yung hold amount, dahil yung 35,000 pesos na yun, parang ginawa ko siya pang invest. So ayun, parang naka-ano lang muna siya, naka-intact lang muna siya dun sa bangko. So ayun. Yun yung dito, yun yung maganda dito sa BPI. And then the other thing is that when it comes to use it abroad, mababa talaga ng foreign currency conversion. Mag-charge ng foreign currency conversion. Yun yung mga ganun. Yung mga transaction fee for at least 1.88 ba yun o 1.85, something like that. So sila yung pinakamababa sa And then when it comes to reward system, excuse me, maganda rin yung reward system ng BPI. So whenever you'll earn 1 point for every 35 pesos spent. So ayun, maganda rin tong BPI credit. And then the other thing is that when you book a flight, meron ka ng travel insurance for at least 2 million pesos. So ayun, maganda rin to, gamitin yung BPI credit. So yun, napaka-memorable to sa akin yung BPI credit card na to. So ayan. If you actually want to know more about this credit, BPI credit, Blue Mastercard, it's one of my contents here in my YouTube channel. So marami ding views dun. So yeah, you can find it here in my YouTube channel and watch that. So ayun. The next credit card na meron ako is yung pinaka-favorite bank ko is yung RCBC. So ayan. Ang RCBC Flex Visa. Sorry. Ayan, yung RCBC Flex Visa. Nung una, secured credit card pa siya nung nag-avail ako neto. So, ang nangyari kasi noon, pinakat ko rin siya eventually kasi matataas kasi yung rates dito sa US. Hindi kasi kaya ng 9,500 pesos na na credit limit. So, ayun, pinakat ko siya. And then, pagbalik ko sa Pilipinas, nag-reapply ulit ako. And then eventually, na-approve ako for a regular credit card sa RCBC. And then, ang credit limit ko dito is 40,000 pesos. So, yun yung kinaganda nun. Kasi, I think, binibase nila dun sa aking sa
hindi lang yung sa laman ng account ko, kundi sa activity ng mga deposit accounts ko, like doon sa checking account ko, tsaka doon sa business account ko. So ayun, yun yung parang yun yung naging basis nun. So ayun. And then when it comes to paggamit dito sa RCBC Flex Visa, so maganda tong gamitin kapag mag-earn siya ng points. So bale, I'm not so sure kung 35 pesos o 50 pesos yung mag-earn ng points. Pero times 2 siya. So times 2. So yun yung earning system niya. And then ano pa ba? When it comes to use it abroad, actually may promo sila na regarding about dun sa foreign transaction fee. Mababa sila magbigay ng 1.68%. So, naka-promo siya up until November 2023. I'm not so sure kung i-extend pa nila. So, ayun. Maganda rin tong gamitin pag nasa abroad. And, ayun. Sobrang love ko talaga tong RCBC Flex Visa. So, ayan siya. 40,000 pesos yung credit limit nito. And then, yung annual fee pala nito is 1,500 pesos. So, ayun. Nakalimutan ko i-mention din na yung sa BPI credit card ko, ang annual fee nun is 1,550 pesos. Pero sa case ko naman, waive na siya forever kasi naabutan ko yung promo ng ng no annual fee forever when you spend 10,000 pesos. So, yun. Last year pa kasi yun eh. So, ayun, wala akong annual fee sa na binabayaran doon sa BPI credit card ko. So, ayun. And then, the next one na inabil kong credit card is my Citibank. So, ayan. So, basically, I think nag-apply ako nag-apply ako ng Citibank credit card via ayun, sa online mismo. Buti nga naabutan ko pa nga yun eh. Kasi, I think currently, wala na silang wala na silang pag mag-apply ka ng online, pag mag-apply ka ng credit card sa Citibank. So, I think wala na silang ganun. I'm not so sure kung meron pa rin mga credit card agent na nag-offer ng mga Citibank credit cards sa mga ganyan. Buti na abutan ko pa yun. So, ayan. And then, ang kinaganda dito sa Citi Simplicity Mastercard na to ay no annual fee for life na siya, and then no over limit fees, no late payment fees. So basically, itong credit card na to ay nababagay sa mga mismo, yung mga nade-delay na sahod. So definitely this credit card ay fit para sa inyong lifestyle. So ayan. For me, itong Citi Simplicity Mastercard, hindi ko siya nagagamit eh. Pero ang purpose ko kasi dito ay for emergency purposes lang. Kasi na rin siya eh, no annual fee naman din siya. So, I think wala naman ako magiging problema doon. So, ayun. And then, maganda rin yung when it comes to pag mag-promo yung Citibank. So, ayun. I think maganda rin siyang gamitin, lalo na kapag weekends. Yun lang naman din masasabi ko sa Citibank. Nag-apply ako online. And then, next naman, itong BDO. So, ito siya. Itong BDO Visa Classic. So, marami kasi nag-chat sa akin sa Instagram na paano ako mag-apply ng ganitong credit card. I-refer mo ko sa credit card agent mo, blah blah blah, ganun. Well, you can just randomly go to any malls near you. Maraming credit card agents na nakakalat dyan, and ayun, basta mag-apply lang kayo sa mga na kahit saang malls pa yan. Kasi I don't recommend na giving out
some other details of basta hindi ayoko lang talaga ayoko lang talaga mag-share ng mga information sa ng iba. So kung gusto niyo mag-apply, ayun, pumunta lang kayo sa mall and yun, doon kayo mag-apply sa mga credit card agents. Actually, marami dyan eh. Kasi yung sa case ko naman, in-apply ko tong BDO Visa Classic doon sa SMBF mismo. Kasi ang naalala ko kasi noon, nag-apply ako doon sa mismong BDO na BDO credit card booth doon sa may SM supermarket. So ayun. Ayun na nga, itong BDO Visa Classic. Tapos meron din siya kasamang dineliver din sa akin yung BDO Shopmore Mastercard. Pero hindi ko naman din siya inactivate kasi ang tendency po nun masha-share yung credit limit nun. Tapos 2 annual fee yung babayaran mo. So hindi siya practical. So ikaw yung malulugi diyan. So I would highly suggest na not to get a credit card from the same bank. So ayun. So what's so great about this BDO Visa Classic? So for me, maganda yung pa-promos nila, but when it comes to reward system ng BDO, it's actually not that good. So when you spend 1.4 every 50 pesos spent, so ayun, medyo may kalakihan tong BDO Visa Classic. So ayun. And then yung annual fee nito is 1,500 pesos. So ayun. And then the reason kung bakit nag-apply ako ng ganitong BDO credit card, it's actually because of the promos na in-offer nila. Ang kadalasan kasi kapag mag-shopping kasi ako sa mga department stores or even I do groceries, ayun, I think may mga pa-promo sila ng mga discounts, mga ganyan. So ayun, yun yung reason kung bakit ako nag-apply ng BDO. So ayun, yun na naman din masasabi ko. And then the next one would be PNB. So basically this is actually PNB Visa Classic, pero ang sabi ko dun sa isang credit card agent, I'm not so sure kung dun sa SMBF ba yun o dun sa Festival Mall, na gusto ko sana ng PNB Zelle Mastercard kasi ang purpose ko dapat dun is yun nga, for another emergency credit card, just like the Citi Simplicity Mastercard. Kasi ang feature po ng PNB Zelle Mastercard is no annual fee, no over limit fees, no late payment fees. So parehas siya dun sa Citi Simplicity. So yun din sana yung gusto kong makuha. Kaya lang, ito yung na-receive ko, PNB Visa Classic, na meron siyang annual fee for, I think, less than 1,000 pesos siguro. I-check ko pa rin yung annual fee nitong PNB. So yun. And then magkasabay lang naman din na deliver tong along with my BDO and then yung PNB. So magkasabay lang naman sila na deliver. So yun. But for me, I actually don't mind whenever pero I'll just find way kung paano ko to ipa-waive yung annual fee. So ayun. Ito yung PNB Visa Classic. Makasabay lang naman din na deliver tong yung do sa BDO din. So ayan. And then the next one would be Union Bank. So ito na siya. Before ko tong sabihin, nakalimutan ko yung do sa mga sa mga credit limit na meron ako sa BDO, Citi Simplicity and PNB. Ang mga credit limit nun ay 28,000 pesos. So ayun. And then yung do sa yung sa BPI ko din is 28,000 din. Tapos yung RCBC ko is 40,000. And then itong Union Bank Visa Classic is also 40,000 pesos yung aking credit limit. And then no annual fee na rin siya. So I think it's probably because na nabili
na yung nabili na ni Union Bank si Citibank. So, I think, siguro may mga equivalent credit cards na parang may pinapantay yung yung Union Bank tsaka Citibank. I'm not so sure kung tama yung mga assistance ko. So, ayun. So, basically, ayun, no annual fee for life na siya. And then, ano pa ba? Maganda rin yung point system din dito sa Union Bank Visa Classic. So, it's actually the same thing from BPI na 1 point for every 35 pesos spent. So, ayun. So, nagamit ko na rin tong Union Bank Visa Classic ko for my home improvement doon sa Pilipinas pa mismo, hindi dito sa sa Hawaii. So next naman, before ako mag-proceed sa next credit card ko, meron ako kasing isang credit card na pinakat ko na. Bakit? So ito yung story nun. Meron ako isang credit card. Ang pangalan nito ay Atome credit card. Nung na-receive ko kasi siya, syempre inactivate ko kagad. And then ang naging credit limit ko dun is 4,000 pesos. And eventually nagamit ko rin doon sa isang hindi siya fast food restaurant kumbaga. Kasi kasama ko yung mga friends ko. Anong nangyari noon, syempre ako na lang muna mag-buy nito. Tapos anong nangyari nito, nung laganan na yung ng statement of account doon sa Atomic card ko. Ayun, same naman din. Pero pag mababayad ako ng bills, ang laki ng mismo ng processing fee nila. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Kaya galit na galit din ako sa Atomic card malita nga yung credit limit ko, ang laki pa ng fees na pinapataw nila. Kaya hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling. Ayun, basta ang wild ng fees ng Atomic card. So baka hindi ko rin ma-recommend sa inyo. Pero kung kayo guys, kung wala kayong problema with Atomic credit card, then good for you. Ang pinakamasakit kasi sa akin nun, yung lahat ng mga credit cards ko with me ay 28,000, tapos 40,000 yung credit limit. Tapos yung sa Atomic card ko, 4,000 pesos na yung credit limit dun. So, anong gagawin ko dun sa 4,000 pesos? Kulang na kulang pa yan sa So, ayun, pinakat ko na lang din siya. And then, ayun, eventually, nag-apply na naman ulit ako ng panibagong credit card. Kasi, yun nga, tatanggalin ko nga yung Atomic credit card ko. So, ito na nga, yung East West JCB Gold credit card. So, ang credit limit na receive ko dito is 140,000 pesos. And then, di rin kasi ako fan ng JCB din pero for me, okay, sige, na lang din, susubukan ko na lang din. Tsaka, sobrang happy ko rin naman din kasi dahil ang laki sa buong buhay ko, ngayon ako ng ganitong credit limit. And basically, sa Pilipinas to I know doon sa mga US credit cards ko, may mga no preset spending limit na parang kumbaga, pwede kong gumastos ng $5,000 or $10,000 or $15,000. So, ayun. So, ito naman sa East West credit card ko, 140,000 pesos yung aking credit limit ko dito. So, ayun. Sobrang happy ko din na ko rin tong na yung ganitong credit limit. It's actually my first time. Pero syempre, hindi ko pa ito magamit Pero may paglalaanan ako dito sa importanteng bagay. So, ayun. So, basically, I know that I have all of my credit cards from the Philippines. Pero, may mga, may mga purpose yan for each cards that I have with me. So, enough na to sa akin. I don't want to add more. So, ayun. And then, syempre, kung gusto nyo mag-apply ng credit card, pumunta lang kayo sa mga malls. Maraming credit card agent na nakakalat dyan. And ayun, wala naman din mawawala sa inyo. Kasi syempre,
minsan din kasi case-to-case basis na ano kapag meron kang bank account doon, tapos gusto niya doon mag-apply ng credit card, yun nga lang, na-disapprove ka naman. Tapos, wala kang bank account doon sa certain bank, tapos, nag-apply ka doon sa, nag-apply ka ng credit card doon, na-approve ka naman din. So, minsan case-to-case basis yan eh. Say, ano din eh, baka may magsasabi dyan na, wala kasi akong bank account dyan, baka hindi ako ma-approve. Well, wala naman din akong bank account sa, sa BDO. Kahit meron ako dati nun, pero, na rin, na-close account na rin ako. Wala rin akong account sa Union Bank, tsaka sa Citibank. Pero, I still got my cards from there. So, hindi siya basis. So, yun lang. Yun lang naman din masasabi ko. And, I know na na-exceed tayo ng 25 minutes na kasi syempre, in-explain ko lahat ng mga credit limit na meron ako dito, and then anong mga purpose, so tsaka yung mga features mismo. So ayan, I'm sorry if na-exceed na siya, ayan, mga 26 minutes na siya. So ayan, so yun lang naman din share ko sa inyo. So thank you guys for watching, and I know na kung naboring kayo dito sa video na to, I'm sorry. And then kung hindi nyo naman tong gusto yung ganitong content ko, then you can actually exit and find another content creator na mas exciting and mas creative pa. For me, ganito lang akong gumawa. So, ayan. Kaysa naman na makaroon pa ako ng mga negative comments dyan, well, you're just wasting your time. So, I'm sorry. I'm sorry kung sinabi ko yan. Pero, ayun. Well, I think that's it. So thank you guys for watching, and please do subscribe my YouTube channel, and for more videos, just click the notification bell button, and follow my social media accounts on Instagram, Threads, TikTok, and Daika at Ray Natic. So thank you guys for watching, and I'll see you on my next video, and peace for now.